Kumusta po ang pamilya ng Santol? Amen. Isa pa'y palakpakan po natin ang banal na Diyos. Ito po yung napag-aralan po natin nung nakaraan. Amen. Hindi po natin natapos. Amen po. Ang malaking magagawa ang pagtitiwala sa Diyos. Amen. So, number 1 nga po noon, dapat talaga na tayo po ng mga Kristiyano ay sa Diyos lamang magtiwala. Amen. Bakit po tayo sa Diyos magtiwala? Sapagkat alam naman po natin na ang Diyos po ang may malaking magagawa, amen, sa lahat ng ating gusto. Amen. Sa ating mga karamdaman, ang Diyos lang po ang makakapagpagaling. Amen, dahil po siya ay Diyos. Yan. So, sa number 2 na po tayo. Amen, dahil sa number 1 po natin, yung sa Diyos po tayo dapat magtiwala, sa Kawikaan chapter 3 po yun. Kung naaalala po ninyo, chapter 5, verse 6, na sa Diyos magtiwala ng buong puso. Tama po? Sa Diyos. So, ibig sabihin, wala po tayong ibang pagkakatiwalaan ng higit. Amen? Kundi sa Diyos lang. Hindi po masamang paminsan-minsan titiwala po tayo sa ating sarili, pero hindi po tayo higit sa tiwala sa Diyos. Amen po? Dahil wala po tayong kakayanan. Tama? At maging sa ating kapwa. So, higit sa lahat talaga ay sa Diyos tayo magtiwala. Amen? So, number 2, ito na po yung number 2 natin pag-aaralan, na ang magagawa ng pagtitiwala sa Diyos ay malaki po talaga. Amen? Dahil ang Panginoon, kung paano siya nagsalita sa pamamagitan ng banal na kasulatan sa Biblia, ay tinutupad niya po yon. Paano pong paraan na natutupad nga yun at nangyayari at nagaganap? Ayan sabi ng Biblia sa Mateo, magkakaroon ng digmaan. Tama po? Nangyayari po, hindi? Diba nangyayari po? Diba? Nag-aaway-aaway po ang mga bansa-bansa. So, ibig sabihin po, patunay po yun na talagang ang sinabi ng Diyos ay totoo. Amen? So, yun. Dito na po tayo sa ating pag-aaralan. Ang magagawa ng pagtitiwala sa Diyos ay malaki po at mahalin natin ang Diyos dahil ang Diyos po ang siya pong mag-iingat sa ating mga buhay. Dahil kung tayo po ay nagmamahal sa Kanya, lahat ng proteksyon, lahat ng kailangan natin, lahat ng ating kalungkutan, lulunasan yan lahat yan. Ang Diyos po ang maglulunas ng lahat ng ating mga soberanit. Amen? So, ang sabi po ng Isaiah chapter 30 verse 18, ganito po ang ating maririnig. Ngunit, ang Diyos ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Amen? Diyos na makatarungan, itong si Yahweh, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng Kanyang banal na salita. Amen? Itong ating Panginoon, ang ating Diyos na mula noon hanggang ngayon, ay naghihintay upang tayo ay tulungan. Ibig sabihin, dahil siya ay naghihintay, dapat po pala mayroon po tayong gagawin at sasabihin sa Diyos. Amen? Paano tayo matutulungan ng Panginoon gayong hindi naman tayo nagsasalita? Na ibig sabihin, na wala po tayong sinasabi sa Panginoon. Tama po. Sa madaling salita, wala po tayong nagagawang pananalangin. Nananalangin po ba ang lahat? Amen. Dalangin ko po na ang bawat isa po ay mabuhay sa pananalangin araw at gabi sapagkat ang Diyos ay naghihintay upang tayo ay tulungan. Kung wala po tayong sasabihin, amen, hindi tayo mananalangin sa Kanya, paano natin mararanasan ang Kanyang tulong? Amen. Alam naman po natin na ang ating buhay sa ibabaw ng mundong ito ay dumaranas ng kahinaan, kapighatian at marami pang iba na mga pagsubok. Tanging ang Diyos lamang, amen, ang makakapaglunas ng lahat ng problema ng mga tao. Amen. Nag-aantay siya upang tayo ay kahabagan ng Diyos. Ang Diyos po ay makatarungan. Tama po? Kaya ang sabi po rito, mapalad ang lahat na nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, ikaw na ang pinakamapalad. Tingnan nyo po ang sinasabi ng mundo. Kapag siya ay nanalo ng loto at marami pang iba na sugal,
ang sabi ng tao, napakaswerte ng taong iyan. Tama po? Tama po ba narinig natin? Amen. Ganyan po ba ang naririnig natin? Napakaswerte ng taong iyan. Totoo po ba yun? Mga kapatid ko, kung siya man ay nanalo sa ganong paraan na pagsusugal, hindi po siya maswerte. At mas Amen. lalong hindi po siya mapalad. Amen? Amen. Dahil ang kanyang ginawa ay hindi kalooban ng Diyos. Amen. Anong sinasabi ng Biblia na mapalad ang nagtitiwala sa Panginoon? Sa lahat ng panahon sa ating ginagawa, amen? Sa lahat ng ating gusto, amen? Sa lahat ng ating paraan, pero ang Diyos ang ating ginagawang paraan. Ang Diyos ang ating nilalapitan sa lahat ng ating gusto at ating problema. Amen? Kapag kilala mo ang Panginoon, ang lahat ng problema mo sa Kanya ay dinudulog, masakit ang katawan, walang bigas, walang ulam, walang pambayad, kuryente at tubig at marami pang iba, etc. Kapag ipinagkatiwala mo sa Diyos, sasabihin sa iyo ng maraming nakakita sa iyong mga Kristiyano, napakapalad mo dahil sa Diyos ka nagtiwala. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Sabay-sabay po tayo palakpakan sa ating buhay ng Diyos. Ganun po ang dapat ginagawa ng maraming Kristiyano. Lahat naman po tayo nagdadanas ng problema eh. Sino po ba rito ang walang problema? Lahat po tayo may mga problema. Ang sabi po ng unang Korinto, chapter 10, verse 13, kung di ako nakakamali, na ang sabi po doon, wala pang mga pagsubok, amen, na dumarating sa maraming tao na hindi naranasan ng ban, na hindi naranasan ng iba, tama po? So, ibig sabihin mga kapatid ko, kapag tayo po ay dumaranas ng problema, ito na lang po ang ating sasabihin. Dumating ang problema sa buhay ko, walang ibang tutulong sa akin kundi ang Diyos lamang. Bago dumating ang pagsubok sa buhay natin, naranasan na pala ng maraming tao. Amen. 2,000 years ago, mga kapatid ko, naranasan na ng maraming lingkod ang mga pagsubok. Bago pa dumating sa atin, ano bang pagsubok natin? Sumakit pa ulo natin? May lagnat po tayo, niluubo tayo. Yun po ba ang pagsubok natin? Mga kapatid ko, ang dinanas ng mga lingkod ng Diyos noong mga panahon 2,000 years ago, may pinugutan ng ulo. Naglilingkod naman yun sa Diyos. Amen. May hinulog sa kumukulong mantika. Yun po ang pagsubok na dinanas ng maraming Kristiyano mga panahon 2,000 years ago. Bakit po tayo? Sumakit lang ang ating ulo. Hindi ako sasamba dahil naintindihan ako ng Panginoon. Tama po ba yun? Di ba po hindi? Hindi po. Amen. So ibig sabihin, ini-encourage po tayo dito sa salita ng Diyos na dapat sa Kanya tayo magtitiwala sapagkat tayo po ay magiging napakapalad. Amen. Kung sa Diyos po tayo nagtitiwala. Hanggat kayang gumapang. Gapang tayo, patungo sa bahay pa ng bana kung saan naroon ang salita ng Diyos na siyang magbibigay ng gaan sa ating mga bigat sa buhay. Amen. Amen. Na siyang magpapagaling ng ating sakit na nararamdaman mula ulo hanggang tanampakan. Brother Sunny, linggo-linggo ako nagsasamba. May kasama pang pagbabasa ng Biblia hanggang ngayon, mayroon pa rin akong naramdaman. Mga kapatid ko, taste lang at tsaga-tsaga lang. Amen. 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 Tiwala lang sa Diyos dahil darating ang panahon sa hindi mo inaasahan habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, wala na pala akong sakit na nararamdaman. Amen. Sabay-sabay po, napalapak sa atin. So ang sabi po sa awit 32 verse 10, maraming kapighatian ang masasama. Ngunit, ang di nagmamaliw na pag-ibig ng Panginoon ang nasa paligid ng taong nagtitiwala sa Kanya. Naunawaan po natin, ang di na nagmamaliw na pag-ibig ng ating Panginoon na nakapaligid sa atin. Na ibig sabihin, na habang po tayo ay dumaranas ng pagsubok, sumusunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. Maraming kapighatian, nagbabasa ng Biblia na nanalangin, nagtitiwala sa Panginoon, hindi magmamaliw ang pag-ibig ng Diyos, mauunawaan natin, mararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos dahil tinutugon niya ang ating mga panalangin. Amen. Hindi man ngayon, baka bukas, sa sunod o ikalawang araw, basta ang sabi nito, magtiis lang at magtsaga dahil ang Diyos ay hindi nagpapabayaan. Amen. Amen. Ano man ang kapighatian na dumanas sa ating buhay, mga kapatid ko, lahat po tayo dumadanas ng kapighatian. Tama po? Pero wag po natin kakalimutan na may Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. May Diyos na naghihintay. Brother Sunny, may nararamdaman ka pala, hindi mo man lang ako tinix. Hindi mo man lang ako sinat.
paano ako makakatugon. Di ba? Naman po natin ang ibig ko sabihin. Amen. Na ibig ko po sabihin, kapag tayo po ay may nararamdaman, taas kamay sa Panginoon. Amen. Amen? Tama po. Isabay ang paa kung kinakailangan. Pwede po yun habang nakahiga. Lord, di ba? Taas ang kamay. Dahil yun po ang gusto ng Diyos na marinig sa atin. Dahil siya ay naghihintay. Amen. Ibig sabihin, pag naghihintay siya, naroon siya. Hinihintay niya ang iyong panalangin. Amen. Amen? Ganun po kabuti ang Panginoon. Alam niyo po sa buhay natin, sa aking pananampalataya, 8 years na nakakalipas, hindi pa ako tumingin sa aking mga nararamdaman. Ang dami kong naranasan. Nasa simbahan na ako. Talagang nilalamutak ng kaaway yung tiyan ko eh. Tama po. Sino pa nakakaranas habang nakikinig ng salita ng Diyos eh, ang kirot-kirot ng nararamdaman. Di ba po tayong lahat? Tama. Pero alam niyo po, sa akin pong naranasan, sa ganong sitwasyon, hindi po ko nag-isip na umuwi. Kasi nasa presensya pa ako ng Panginoon eh. Hindi naman mapabaya tayo ng Diyos eh. Tama po. Walang takot eh. Ganun po ba tayo? Walang takot. Amen. Walang takot po sa mga bagay-bagay ha, pero dapat po tayo matakot sa Diyos. Amen. So gusto kong maliwanag. Amen. Kasi iba po yung takot na sinasabi ko. Kung takot po ba sa ating kabalisahan o sa ating problema sa buhay, eh mali pong pananampalataya yun. Kailangan magkaroon man tayo ng takot sa Diyos. Amen. Ganun po ang ating dapat nagiging mindset sa buhay natin. Meron po tayong inspirasyon. Ang ating Panginoong Hesukristo. Wala po tayong takot na tahakin ang ibabaw ng mundong ito, sa landasin ng ibabaw ng mundong ito. Dahil mayroon po tayong Diyos na maggagabay sa ating buhay. Amen. Ngayon, anong sinasabi doon? Lahat ng nagtitiwala sa ating Panginoon ay napakapalad. At ang gusto ng Panginoon, mayroon po tayong gagawin. Mayroon po tayong sasabihin. Naghihintay ang Panginoon. Amen? Sa ating mga sasabihin. So, ibig sabihin, kung wala man tayong nararanasang katugunan ng ating Panginoon, baka wala pa po tayong sinasabi. Amen? O kung mayroon man tayong sinasabi at ipinanalangin sa Panginoon, at kung bakit hindi pa rin natin nararanasan o nakakamta ng ating panalangin, baka hindi talaga yung kalooban ng Diyos. Amen? Baka mayroon pa talagang kalooban ng Diyos na higit. Amen? Na ikabubuti ng bawat isa. Tama po? So, ang sabi po rito, sa kalawa, hindi matatakot ni manlupaypay. Tama po? Natatakot po ba tayo na lumapaypay? Di ba minsan sa buhay po natin, kapag pagod na tayo, di ba lumapaypay yung ating katawan? Tama po? Minsan nga, pag naglalakad tayo, ganyan na naman kasi. Kasi lupaypay nga eh. Di ba? Porque lupaypay ka, ay sumusuko ka na. Dapat, habang naglalakad ka, kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan ka ba iniwan ng Diyos? Di ba hindi ka iniwan ng Diyos? Sabay-sabay mo pala sa Panginoon. Ang sabi po ng Deuteronomio, chapter 31, verse 8, mauuna sa inyo ang Panginoon mismo at sasama sa inyo, hindi niya kayo tatanggihan ni pababayaan. Ikaw ay huwag matatakot ni manlupaypay. Amen. So, ibig sabihin po pala, kahit saan ka magpunta, no? Kahit saan ka magpunta, nagtatrabaho ka ba? Nag-aararo ka? Nagpapastol ka ng kambing? Naglalabada ka? Ano pa ang ating ginagawa? Kapag tayo po ay may tiwala sa Panginoon, pero dapat laging sa kanyang tiwala, amen? Amen. Kahit saan ka naroon, dapat lagi sa kanyang tiwala. Kapag may tiwala ka sa Panginoon, ang sabi niya rito, huwag kang manlupaypay. Amen? Dahil hindi ka tatanggihan ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos, alalahanin ka ng Panginoon. Dahil ikaw ay may tiwala, ano man ang ginagawa mo, nagmamaneho ka man ng tricycle, kapag ikaw ay may tiwala sa Diyos, andun ang kanyang pag-iingat. Amen. Amen? Yung mga muntik na akong mahulog sa bangin, muntik na, ang Diyos ang may gawa Amen. ng pag-ingat at hindi ka nahulog. Amen? Yung halimbawa, ay muntik na siya mabangga, muntik na akong makadisgrasya, muntik na, ang anghel ng Diyos ang pumipigil roon. Naunaman po natin mga kapatid ko. Ano ba ang ating alalahan sa buhay na ito? Wala tayong bigas bukas.
wala tayong pambayad kuryente, huwag na po tayo mag-alala mga kapatid ko. Dahil may Diyos, alam niyo po, kapag ipinagkatiwala po natin sa Kanyang lahat ng yan, darating ang oras at panahon ng lahat ng ating kailangan, kusa lang magsusurprise ang Panginoon. Ito na! Amen. Naniniwala ba kayo? Naniniwala pa ako doon mga kapatid ko, bakit? Si Brother Boy, doon pa dati nakatira dati sa magkatabing bahay ni La Pastora. Hindi pa sakop ni Pastora yun eh. Tama po. Doon dati sila Brad Boy. Lumipat na sila Brad Boy sa malaking bahay. Di ngayon, may isang tao na naghahanap sa kanya. Kung nagkakamali ako, i-correct ako ni Brad Boy. Nasanayaan niya yung nakatiraan niya dyan. Nahanap si Brad Boy. Si Brad Boy naman, walang kaalam-alam at nahanap siya, di ba? Yung pala, nung mga panahon na yun, walang bigas si Brad Boy. Di ba? Kung hindi ako nagkamali, 10 kilo ba? Ang dala-dala na bigas. 10 kilo kailangan ni Brad Boy sa oras na yun. Palakpakan pa natin naman yun. Sabay-sabay po palakpakan natin. Amen. So sabi dito, huwag manghina. Wala ba tayong bigas? Huwag kang manghina. Amen. Kami nga di ba kami mag-asawa? Palibasa kasi kami, dalawa kasi kami. Kaya malakas kami kumain eh. Diba? Pero pag tinitingnan namin ang bigasan namin, kapag isang baso na lang yan, hindi na kami nag-alala. Amen? Dahil may irong ibibigay ang Diyos. Hindi namin alalahanin niya kasi bakit? Kasi nga, hindi naman pababayan ng Panginoon ang mga titiwala sa Kanya. Amen. Ito, tandaan po natin mga kapatid ko. Gusto ko po na ma-encourage po kayo na kapag tayo po ay nanghihina sa buhay na ito, tandaan po natin mga kapatid ko, may problema tayo sa pamilya, sa trabaho at marami pang iba. Huwag na huwag po kayong mawawala sa presensya ng Panginoon. Magbasa ng Biblia lagi, manalangin. Huwag po natin kakaligtaan ang ikapitong araw. Sumamba po tayo. Amen. Dahil habang tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok at tayo po ay sumusunod sa Panginoon, darating po panahon at oras ng kailangan natin, doon po binibigay ng Diyos ang kailangan natin. Naranasan na po namin yun. Amen. So, ibig sabihin, sa buhay po natin mga kapatid ko, wag na wag po tayo mag-alala. Amen. Amen. Siyempre, tayo ba naman sa ibabaw ng mundong ito, nilikha ng Diyos para pahirapan? Di ba po hindi? Hindi. Bagamat nararanasan po natin ang kahirapan sa buhay nito, ay hindi po ibig sabihin na habang tayo dumaranas ng paghihirap, ay hindi na po tayo sasamba sa Diyos. Kung hindi tayo sasamba sa Diyos, hindi po tayo maliligtas. Hindi po tayo makakapasok sa ipinangako ng Diyos na paraiso. Amen. Dapat, habang tayo po ay dumadanas ng pagsubok, lalo pa tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Lalo pa tayong kumapit sa ating dakilang Diyos na buhay dahil siya lamang ang mayroong magagawa upang tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Amen. Ang sabi po, matatag at ginhawa. Tama po. Mga kapatid ko, ini-encourage po kayo na maging matatag kayo. Amen. Na ibig sabihin, maging matibay po tayo habang po tayo dumaranas ng mga pagsubok. Pagsubok kasi. Amen. Nakasulat na po yan. Anong gagawin natin? Hindi naman po natin sabihin, Lord, tanggalin niyo po ang aking pagsubok. Mas lalong hindi po pwede yun. Amen. Tama po. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, tanggalin niyo po ang aking problema. Dahil hindi ko kaya. Hindi po pwedeng ganun. Ano po dapat? Lord, tulungan niyo po ako sa aking mga problema, pagsubok. Dahil wala akong magagawa at hindi ko po kaya. Ikaw ang may kaya. So, ang sabi po sa ikalawang Kronika, chapter 20, verse 20, at sila'y nagsibangong maaga sa kainumagahan at nagsilabas sa ilang ng tikuya. At habang sila'y nagsisilabas, si Jehoshaphat ay tumayo at nagsabi, dinggin ninyo ako, O Juda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Sa gayoy, matatatag kayo. Amen? Sumampalataya kayo sa kanyang... Sige nga po, pakibasa nga po. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Tekoa ba to? Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo, mga taga-Huda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo.
Amen. Minsan kasi mayroon po talaga salita ang Biblia na hindi po natin basta-basta maunawaan. Amen. Amen. Pero darating ang panahon, habang po natin binabalik-balikan siya, ipapaunawa na ng Diyos yan. Amen. Amen. So, yan. Ano pang sinasabi rito? Di ba, bumabangon ang maraming tao. Amen. Lumalabas. Amen. Gumagawa sila kung anong kanilang gagawin. Amen. Tumatayo sila. Amen. Amen. At nagsasabi sila, dinggin nyo ako. Pag tayo po babangon, di ba? Bago po tayo bumaba ng lupa, dapat tayo po ay nananalangin. Di ba? Lord, dinggin niyo po ang aking panalangin. Amen. Ang lahat ng aking gagawin, ang lahat ng aking pupuntahan, amen, ay aking pong linalapit sa inyo. Yung mga kapatid ko eh. Amen. Dapat nabubuhay po tayo sa panalangin. Amen po. At mayroon po siyang, ang Diyos po mayroon pong ibinigay sa mga tao na mga propeta. Noong mga panahon sa Lumang Tipan, mga apostol, mga propeta, sila po yung mga totoong lingkod ng Diyos na ipinadala sa maraming tao upang pahayagan ng banal na salita. Amen? Kasi ang mga tao po noon, mga panahon na yon, hanggang ngayon naman po napakaraming walang nananampalataya, walang kumikilala sa ating Diyos. Amen? So, dito, mayroong ipinadala ang Panginoon ng mga propeta. Tama po? Nakikinig po ba ang lahat? Palakpak nga pong hindi nakikinig. Nakikinig ako. Nakikinig po. Amen. So ganito po yung mga kapatid ko. Nagpadala po ang Diyos ng mga propeta. Halimbawa, dito sa buhay natin, sa ngayon, nagpadala ang Diyos ng mga pastor, mga lingkod ng Diyos, na kung saan magpapahayag ngayon ng salita ng Panginoon upang tayo po ay makaunawa, upang po tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Tama po sa ating Panginoong Jesucristo. Ganun po ba ang ating naunawaan? So, ibig sabihin po mga kapatid ko, sa buhay po natin, kapag may pinadala ang Diyos na lingkod, dahil lingkod ng Diyos yun, at kung nakikita naman po natin, nagsisikap maging tapat sa Panginoon, dapat pakinggan. Amen. Amen? Dapat makinig. Kasi salita ng Diyos Amen. ang pinadadala ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, kapag gayon ang ating ginagawa, amen, ang Diyos nga po ay talagang hindi ka pababayaan sa lahat ng oras at panahon. Amen? Kailangan lang po natin talagang makinig sa salita ng Diyos. Sino magtuturo sa atin kapag hindi po tayo padalhan ng Diyos, no, ng kanyang mga lingkod? Wala po tayong matututunan sa ibabaw ng mundong ito. Pero salamat sa Diyos. Dahil mula po noon, pastor, mga evangelist, amen, na pinadala ng Diyos na kung saan nakarating sa atin ang salita niya at tayo nga po ay nagkaroon po ng pananampalataya. Nang sa gayon, sa pananampalataya natin, doon po natin naranasan na talagang may Diyos na hindi nagpabaya sa bawat isa sa atin. Tingnan niyo po hanggang ngayon, buhay po tayo. Amen. Brother Sunny, paano yung hindi nananampalataya? Hanggang ngayon, buhay pa May 99 years pa, buhay pa, hanggang ngayon hindi nananampalataya. Hayaan niyo na sila. Dahil pinagbibigyan lang sila ng Diyos. Tama po? Amen. Amen. Amen? Ibig sabihin po, binibigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay sa ibabaw ng mundo at higit sa lahat, makapagsisi at makapagtalikod sa mga kasalanan at makilala ang Panginoon at baka sa panahon na yun ay maligtas pa ang maraming tao na hindi sumasampalataya sa Kanya. Amen. Amen? Sa ikaapat, magiging matibay ang puso. Amen? Maging matibay ang puso. So, ibig sabihin, huwag dapat tayo magiging pusong mamon. Ano yung pusong mamon? Na, di ba, may narinig ka lang na, halimbawa, ako, si Brother Sunny, ang pangit-pangit ang boses. No, halimbawa na lang, ako na lang mga kapatid ko, ako na lang. Si Brother Sunny, ang pangit-pangit ang boses, narinig ko, nabalitaan ko ngayon kung sino nung sabi sa akin. Yung sinasabi po kasi dito mga kapatid ko, wag maging pusong mamon. Kailangan po, maging matibay ang inyong puso. Kapag narinig nyo iyon, pag narinig nyo, ay nagpapasalamat ka na lang sa Panginoon. Bakit? Dahil hindi ka nagagalit. Amen. Pagpipigil sa sarili. Amen. Sino dito mga galitin? Taas ang kamay. Meron ba? Mayroon mga gagalitin dito? Wala, di naman ganito. Kung mayroon magagalitin dito, ibigay sa Diyos, sumuko at mag-sorry. Tama ba? Amen. Amen. Yan. So magpakatibay. Ang puso ninyo, tibayan ninyo. Darating ang panahon, mayroon kang maririnig na hindi mo gusto. Mayroon kang makikita na paglalait sa iyong maririnig. Amen? Na hindi mo gusto. Pero ang sabi po ng mga awit, 27 verse 14, huwag kayong mainip. Hintayin ninyo ang Panginoon
at siya'y darating at ililigtas kayo. Lakasan ninyo ang inyong loob, maging matibay ang inyong puso, at kayo'y maging matapang. Tama po? Oo, maghintay kayo at tutulungan niya kayo. Tingnan niyo po. Ibig sabihin po pala, ang Biblia po may sabi, kailangan po talaga nating sumunod magpakatibay, magpakatapang. Tama po, magpakatatag. Dahil darating ang panahon na ang dami nating maririnig laban sa atin. Amen? Andun na yung pangungutya, andun na yung panguusig, andun na yung pagsasalita ang kampawang kasinungalingan. Kapag ang lahat ng yan ay narinig mo, anong gagawin mo? Amen? Kapag binato ka ng pangit na salita, anong gagawin mo? Babatuhin mo rin ba ng pangit na salita? Huwag kang babato. Amen? Huwag kang magkasala. Ang sabi ng Awit, chapter 4, verse 4, huwag mo hayaang magala ka ng dahil sa galit. Sa kwarto, pumasok ka at manahimik. Amen? So mga kapatid ko, kung bakit ito ay pinahayag ng banal na kasulatan, baka kasi dito ay marami pang magagalitin. Ha? Baka dito ay marami pang masungit. Tama po? Makalabit lang nangangaltok na. Meron pa po ba dito? Kaya kung bakit sinasabi ito ng Biblia, pero alam nyo po, kung mayroon pa po tayo ng ganong ugali, tama po, ihingi natin ng tawad sa Diyos yan. Ang Diyos po ay mapagmahal. Mapagpatawad po ang Panginoon. Amen. Ayaw kasi ng Diyos na tayo po ay nabubuhay sa tampo, galit at hinanakit. Ayaw ng Diyos na tayo po ay nabubuhay sa pagiging warrior, pakikipaglaban, war freak. Ang gusto ng Diyos, warrior tayo sa pagiging pagpalayas ng mga demonyo. Amen. Tama po? Tama po? Amen. Ay, may tinamaan. Joke lang. Sabi nga ni Brad Boy, oh, bato-bato sa langit. Ang tamaan ay huwag buwang galit, hindi magbago. Amen. Ito po mga kapatid ko, makinig po tayong lahat. So, ibig ng Diyos sa buhay po natin na tayo po ay mabuhay sa pagiging makadiyos. Hindi naman po tayo mga kapatid kong magalit. Amen. Hindi po tayo magalit pero hindi po natin pinamumuhayan. Tama? Amen. Hindi po tayo magalit, wag lang po tayo magkasala. Halimbawa, nagalit po tayo, nakapagsalita ka. Yung salita mo, sus, Ginoo! Pero galit ka. Diba? Tama po? Dapat ganun eh. Amen? Hindi ka nagkasala ron. Purihin ng Panginoon, galit ka na yan. Amen. Diba? Hindi ka nagkasala. Kaysa naman sa nagsalita ka, kung ikaw ay minura at minura mo rin, yun po ang mali. Tama po mga kapatid ko. Kapag nilait ka, nilait mo rin siya, yun po ang mali. Kaya sa ating mga Kristiyano, tayo po ay tinuturuan ng Diyos na magpakabuti, magpakabait. Gaya ng Diyos, ang Diyos po ay mahabagin. Amen. Gusto ng Panginoon na magiging inspirasyon natin siya, maging mahabagin din po tayo. Tama po na tayo po ay nagagalit paminsan-minsan, pero hindi po yung nagkakasala po tayo dahil yun po ang mali. Amen? Lalo na pag mabilis bumuhat ang kamay mo. Lalo na sa mga bata, napakaano na diba? Di ba? Ganun kagad sa mga bata. Di ba? Uwi! Di ba? Yung papaluin mo kagad yung bata, mali po yun. Pero ang sabi ng Biblia, sa Kawikaan, di ba? Na normal sa mga bata na pasaway, di ba? Pero sa pamamagitan ng palo, sila ay matututo. Pero iba po yung palo po ng may pagmamahal sa mga bata. Bata ito yung napunta doon. Siguro may namamalo ng bata rito. Amen. Yun. So, di ba? Kaya naano po tayo ha? Huwag tayo mamalo-palo. Basta-basta na, di ba? Yung pagpalo po kasi na bata, yung dahil ayaw mo silang nagkakasala at ayaw mo na lumaki siya na pasaway, dinidisiplina mo siya. Amen. Pero hindi yung sarili mong physical na katawan na ipapalo mo sa bata. Kumuha ka ng pamalo, ng pat-pat lang ha. Malit lang at paluin mong bata. Huwag kayong sasagot-sagot sa magulang, masama yun. Tama po. Amen. Gano'n na po yun. Yan. So, sa ikalima, iniingatang ligtas. Tingnan nyo po. Sa kabila ng lahat, minsan po tayo po ay nagkakamali, pero sa ating mga lakad, sa ating pong mga pinupuntahan, nakakauwi pa rin tayong ligtas. Diyos kasi yun eh. Hindi mas lalo na yung mga nakikinig, yung mga sumusunod sa ating Panginoong Kristo. So ang sabi po ng Kawikaan, chapter 29, verse 25,
Ang sabi po rito, ang takot ng tao ay nagsisilbing patibong. Ngunit, sino mang nagtitiwala sa Panginoon ay iniingatang ligtas. Takot, ang takot po pala sa puso natin, sa buhay natin, ay nagsisilbing patibong. Judit ng bayarin. Problema, wala akong pira. Di ba? Takot po yun eh. Tama po. Bayarin na. Sana kukuha. May asawa wala nagpapadala. Meron na. Meron na. Di ba? May trabaho, walang sweldo. Ganun yun, kasi balsa nga eh. Diba? Yun po yung takot. Sa oras ng bayarin, sa oras ng pangailangan, baon ng mga bata, nagagalit na dahil kung saan kukuha, nagpuproblema, yun po ay takot, nagsisilbing patibong sa ating mga tao. Amen. Salamat. Ibig sabihin po pala, nagkakasala po tayo sa Panginoon habang po tayo ay nababalisa at natatakot sa ating mga alalahanin. Amen. Nagkakasala po ang tao. Pero ang sabi po rito, ngunit, sino mang nagtitiwala sa Panginoon ay iniingatang ligtas. Amen. Tama po. Salamat. O, salamat sa Panginoon Diyos. Pero mo, ang dami mong naranasan sa buhay na ito. Pero sa kabila ng lahat na naranasan mo, ang tiwala mo sa Diyos, buong puso na tiwala mo sa Panginoon. Amen? Kasi ang tiwala sa Panginoon, nagiging matibay po tayo sa araw-araw na buhay. Dumating man ang mga problema, pagsubok, chicken na lang yan. Amen. Kasi po, ang lahat ng problema at lahat ng pagsubok na naranasan mo, at hanggang ngayon nakatayo ka pa rin at sumasamba ka pa rin, tunay nga po na pinagtatagumpay ka ng ating Panginoon. Amen. Isang verse na lang tayo. May panangga at pamatay. Grabe ang sinasabi dito. Sa masasama. Di ba? May panangga at pamatay sa masasama. Ibig sabihin po pala, dahil may Diyos ka, mayroon kang ang panangga Amen. at pamatay sa masama. Tama po? Kapag ikaw ay minaramdaman, demonyo ka, Satanas. Di ba? Papatayin mo siya eh. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka! Dinuduro kita, pinapatay kita sa pangalan ni Jesus. Espiritu ng sakit, naramdaman. Mula-ulo ka talampakan, pinapatay kita sa pangalan ni Jesus. May Diyos na panangga at pamatay sa lahat ng ating nararamdaman sa ibabaw ng mundo ito. Tama po? Amen. So ang sabi po ng Ephesians chapter 6, verse 16, bukod dito, ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya bilang panangga at pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Tingnan mo? Ibig sabihin po pala, ang gawin po natin panangga at kalasag, amen, pamatay sa lahat ng problema at pagsubok sa ibabaw ng mundong ito ay ang pananampalataya mo sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Amen. Ang pananampalataya po sa ating Diyos ang siyang magiging kalasag, panangga at pamatay sa lahat ng palaso na nagliliyab na problema at pagsubok na pinadadala ng Diablo sa buhay natin. Ang salita ng Diyos, ang pananampalataya mo, ang Diyos sa puso mo, ang ating Panginoong Kristo, ang siyang pamatay sa Diablo na nagbibigay sa atin ng problema. Amen? Kaya nga po, sige, sabay-sabay po ang palagpak sa ating Diyos na buhay. Kaya nga po, tinuturuan po tayo na magkaroon ng pananampalataya. Kasi alam nyo po, kapag tayo po ay may pananampalataya sa ating Diyos na buhay, dumating man ang panahon ng ating buhay, hindi po tayo mag-aalala. Wala po tayong kakatakutan sa ibabaw ng mundong ito. Amen? Kapag ikaw ay may katwiran, kapag ikaw ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos, kapag ikaw ay sumusunod sa kanyang mga utos, nagpapakabait ka, nagpapakabuti ka, gawin mo ang dapat gawin at gusto ng Diyos, ikaw ay mabubuhay magpakailanman. Buhay na walang hanggan. Ang pagkatanaw ng Diyos na pangako niya sa bawat nananampalataya sa Kanya. Amen? Wala po tayong magagawa sa ibabaw ng mundong ito. Titiwalaan natin ang ating mga sarili. Wala po. Dahil ang ating mga sarili ay bawang malulusaw din sa ibabaw ng mundong ito. Amen. Amen? Kaya anong sabi dito? Gawin daw natin ang panangga, kalasag, na pananampalataya. Amen? Bilang panangga at pamatay sa lahat na nagliliyab ng palaso ng masama. May sakit karamdaman sa pangalan ni Jesus, layas. Wala akong pera sa pangalan ni Jesus. Bitawan mo ang mga pagpapala na para sa akin ibibigay ng Diyos. Diba? Sa pangalan ni Jesus. Lahat po sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng gagawin ng lahat ng Kristiyano sa pangalan ni Jesus. Laging kasama ang salita ng Diyos. Laging kasama ang ating Panginoon sapagkat siya po lamang
ang magbibigay sa atin ng higit sa lahat na tagumpay sa tulong ng Diyos. Amen. Dahil may pananampalataya tayo sa Panginoon. Last verse. Hindi ko po ito matatapos, kundi sa susunod, may part 3. Kasi part 2 pa ito eh. Tama po? Kasi yung part 1, nakalipad na. So part 2 ito, at may part 3. Ituloy-tuloy po natin, last na lang. Sa panahon ng bagabag, ang Diyos ang tawagin. Oh. Nababagabag po ba tayo? Opo. Minsan nababagabag po tayo, pero pag dumating daw ang bagabag sa buhay po natin, ang lagi pong tawagin ay ang Diyos. At pagkatapos natin matawag ang Diyos, Lord, pupuntahan ko si ate, si kuya, si nanay, si tatay, si lolo't si lola at marami pang iba ang ating mga kaibigan. Idudulog mo na eh. Sa Diyos ka muna umuna eh. Ipinagkatiwala mo na sa Diyos eh. Hindi po man naman masamang lumapit sa mga tao. Pero higit sa lahat, dapat ang Diyos muna, hindi ang mga tao ang dapat unang lapitan. Tama po? Ang Diyos muna. Dahil sa oras na mayroon kang bagabag, higit sa lahat tayo mga Kristiyano, ang Diyos muna agad ang linalapitan. Amen. Hindi yung pagbangon, pagdating ng problema at pagsubok, punta ka agad sa amo. Tama po? At sa mayayamang tao, sa politiko, hindi po masama ang lahat ng yan. Pero higit sa lahat, unahin muna natin ang Diyos. Sa Mateo 6:33, tama yung nabanggit ni Brother Boy kanina, na higit sa lahat na pagsikapan ninyo na kayo ay mapagharian ng Diyos, at ang lahat ng bagay ay ibibigay na ng Panginoon. Amen. So ang sabi po ng awit 91, verse 9 hanggang 10, sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tulda. Amen. Ang ginawa ng Diyos na langit at lupa na kataas-taasan at kahit kailan ay walang makakalapit na anumang masama o anumang mga salot. Kapag ikaw ay may tiwala o sa naghahari sa langit sa ating Panginoong Diyos, hindi po tayo masasalot. Amen. Tingnan niyo po mga kapatid ko, yung salot po kasi talagang matindi po ang salot na ipinadadala ng Diyos sa mga masama. Diba? Na ano po natin yun sa Ehipto? Tama po? Diba? So ibig sabihin, kapag ikaw ay may tiwala sa Panginoon, mahal mo ang Diyos, mahal ka ng Diyos. Sinusunod mo ang kanyang kalooban, ikaw ay sumusunod sa utos ng Diyos, ginagawa mo ang kanyang kalooban, hindi ka makakaranas ng mga salot. Amen. Amen. Gaya po ng iba na nararanasan nilang salot, sunog ng bahay nila, ubos ang milyon-milyon pera na inipon. Tama po? Ubos ang kanilang mga ari-arian, yun po salot. Tayo po, nakakaranas lang po tayo ng sipon at ubo, hindi po yun salot. Amen. Amen. Normal ang ating katawan niya na dumadanas, pero kapag dumadanas po tayo na yan, higit sa talagang maliit lang ang bagay yan, sa Diyos pa rin pinaasa. Amen. Tama po? Yun po ang gusto ipabot ng ating Panginoon. Tayo po ay magtiwala sa Kanya. Ang magagawa po ng ating pananampalataya ay napakalaki. Amen. Dahil ang magagawa ng ating pananampalataya, andun po yung gabay at pag-iingat ng Diyos. Ang kaligtasan mararanasan po natin at darating ang oras at panahon, ang mga pagpapalay susunod na po yan. Unahin lang po natin ang Diyos. Hiningalis ko po kayo na anuman po ang ating maranasan sa ibabaw ng mundong ito, kahinaan, sakit na ramdaman, hanggat kaya natin igapang o ilakad, tayo po yung lumapit sa presensya ng Panginoon. Dahil darating ang panahon, tayo po ay iangat ng Diyos. Manatili po tayong nagpapakumbaba sa Kanya. Amen? Amen. Palapakan po natin ang buhay